May buntag nyo kanino nyo tanan. Magandang umaga sa inyo lahat. Si Mario na naman ito. May bagong lesson na naman tayo ngayon. Today is Wednesday, May 1st. Mayo na. So we're heading towards the middle of 2024, which is kind of exciting because we're still on the bull market right now. Remember last lesson natin na pinag-usapan natin ang bull market usually takes 3 years. It started in 2023 and it's going to continue in 2024. That's the year of the halving, and then it's going to continue in 2025. So siguro mga October 2025 mag-uumpisa na babagsak ang mga presyo. Pero pagising ko ngayong umaga, bagsak ang presyo. Ang Bitcoin, it's less than 60,000 na ngayon. So hindi ko alam anong nangyari. Titingnan ko na naman ang balita mamaya. May bad news na naman. Merong FUD na naman. Naalala mo yung lesson natin ng tungkol sa FUD? Fear, uncertainty, and yung mga bad news tungkol sa Bitcoin. Basically. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito is tungkol sa Bitcoin. Well, basically, ang crypto. The crypto market. Kasi maraming question yan. I think this is the reason why bumagsak. Kasi may question tungkol sa Bitcoin or crypto, ano ba sila? Commodity ba or security? And itong question na ito, actually every nation, every country, iba-ibang batas. So hindi pare-pareho. So ang sinusunod ko ngayon, ang sinusubaybayan ko ngayon ay ang batas dito sa Estados Unidos, United States. Dito sa United States, matagal na nilang sinabi ang Bitcoin, which is what we're following basically in Bitcoin, is they said it's a commodity. So ang nagre-regulate nito is the Commodity Futures Trading Commission, CFTC. Sila ang nag-classify ng Bitcoin yung 2015 pa. So which is very good news para sa Bitcoin. Walang problema sa Bitcoin. Kasi merong regulatory clarity. Alam natin sino nagre-regulate nila. Hindi yung SEC. Ang problema ngayon, ang crypto, kasi hindi lang ang Bitcoin ang crypto eh. Kasama na rin ng mga iba-ibang altcoin. The biggest one is Ethereum. Ngayon nagkakaroon ng problemang Ethereum kasi sinasabi ng SEC, which is the Security and Equity Commission, sila ang nag-regulate ng mga stocks and bonds. Sinasabi nila ang Ethereum daw ay security. Ang dahilan daw is yung sinet up yung Ethereum, meron na silang parang mga organizer, meron silang presidente, meron silang leaders, and also they set it up in a way na parang korporasyon. Ang Bitcoin hindi ganoon eh. Ang nangyari sa Bitcoin, sinulat lang nila yung white paper, tapos it just basically lumaki lang ng lumaki by itself without any corporation, without any board of director, walang CEO, and it just grew. So ang sinasabi nila nun, commodity na to, mga commodity kagaya ng gold, silver, mga wheat, oil, those are all considered commodity. Ibig sabihin na you don't have to mga bagay lang na pwede mo mabenta, pwede mo hawak, mabenta, or ma-trade. Ang security naman, they're mga corporation, mga like Amazon, Apple, Microsoft, yung mga corporation na meron silang presidente, meron silang CEO, meron silang board of director, and they're basically for profit. So binibenta nila na sinasabi na kung bibili kayo nito, magkakaroon kayo ng profit sa company. So that's basically malaking difference yan. So ang altcoin ngayon, malaking problema eh. They're not really sure kung how to specify that, kung
kung commodity ba or security. Mga iba-ibang nasyon, kagaya ng Japan or Switzerland, meron silang sariling mga how to distinguish it, to how to designate it. So, meron silang mga steps how to know kung ano yun. Ang US medyo magulo pa lang. So, ang nangyari sa Ethereum ngayon, lumabas sa balita, and I think it's the reason why bumagsak ang presyo ng mga crypto ngayon. Kasi sinabi ng SEC na they consider Ethereum as a security. And basically, Ethereum fought back. They're suing SEC na hindi raw totoo yan. So no matter what, in my end, I don't really care. Kung security, that's fine. Ibig sabihin, meron na tayong regularity, clarity. May regulation na magsusubaybay na to protect the public. That's why there's regulation, to protect the public. Hindi na sila basta-bastang gumawa ng anong gusto nila, without protecting the public. So, ang problema lang nito is yung mga platform na ginagamit nila like Coinbase or mga iba-ibang platform yan like Binance, they're selling it as commodity, not as security. Sa ibang bansa, okay lang yan kasi iba-iba naman ang batas sa ibang bansa eh. Kagaya ng Pilipinas, hindi ko alam anong batas sa Pilipinas, hindi ko alam how they consider it. Pero sa US, if they consider that kung mananalo ang SEC, kung matatalo ang Ethereum, ano mangyayari? Hindi natin alam. Baka hindi na pwede ibenta ang Ethereum sa US. Or if they have to sell it, they have to sell it, sa loob ng securities, So, anong mangyayari ng mga platform na yun? Kagaya ng Coinbase. Coinbase is the second biggest platform outside of Binance in the world. Hindi pa yan yung crypto.com, which I invested a lot. Malaki akong investment sa crypto.com eh. Anong mangyayari doon? So, malaking question mark, which is maraming natatakot. Yun, ano kayang mangyari kung sasabihin nila na security ang crypto? Anyway, ang pinupush ko naman is Bitcoin. So, we don't have to worry about Bitcoin. So hindi ako nag-alala sa Bitcoin. They already considered Bitcoin as commodity, which is perfect for us. So we don't have to worry about it. Ang problema lang, halos lahat nag-invest sa Bitcoin, nag-i-invest rin sa Ethereum o nag-invest sa iba-ibang altcoin dyan eh. So yan ang main problem. Kagaya ko, hindi lang ako nag-invest sa Bitcoin, nag-invest rin ako sa mga iba-ibang altcoin. Meron akong Ethereum, meron rin akong Avalanche, meron rin akong CRO coin, which actually yun ang pinakamalaki besides Ethereum. So nakakatakot rin, So hopefully they can clarify that, and hopefully they can say it's commodity. Kung magiging commodity, wala nang problema. Kasi they're basically working like parang commodity na eh. So yan ang problema natin ngayon. Pero ang masasabi ko na lang sa inyo, kung hindi kayo sigurado, huwag muna kayo mag-invest sa altcoin hanggang hindi matapos ito. Pero mag-invest pa rin kayo sa Bitcoin. Pinag-usapan na natin yung Bitcoin na medyo mas klaro ang Bitcoin. Ang regulation na niya is sinubay-subayan siya sa Commodity Futures Trading Commission, which is dito sa US. Sa Pilipinas, I really don't know. Wala akong idea. So hopefully kung alam niyo, let me know how they base Bitcoin. Pero medyo mas safe ang Bitcoin right now than mga ibang altcoin. That's all I can say. So good luck na sa inyo, and don't worry, everything's gonna work out in the end. Yun lang, merong medyo fad lang ngayon tungkol dyan. Hopefully may natutunan kayo ngayon tungkol sa ano yung commodity, ano yung security. Maraming salamat. Si Mario Leto. I'll see you guys tomorrow. Thank you. Bye.